Evening. Good evening po, Pastor. Nasa church ka? Good Po. evening. Pastor Rashen, good evening. Pastor po, Pastor. Magandang gabi, April, Pastor. Ate Jenny Lynn, Ate Lani. Okay, good evening po. Good evening po. Okay, so tayo po ay darako na sa opening prayer, no? Pastor Bay, ito na muna. Opening prayer. Sige po. Lord, salamat po sa gabing ito, Lord, na napagsama-sama niyo po kami, Panginoon, upang mag-aral po, Panginoon, ng iyong salita. Lord, salamat po, Lord, sa pag-iingat po ninyo sa araw-araw po na ginagawa namin sa pag-aaral sa harap buhay, Panginoon, o ano pa man, lagi kayong nandyan, Lord. Lord, dalangin din po namin, Lord, na nawa ang mensahe ninyo ay maging kalakasan namin, Panginoon, at gayon din, Panginoon, sa bawat isa, maging kalakasan din sa kanila, Panginoon. Lord, salamat po. Kayo po ang papurihan, maitaas po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Okay, tayo darako na po sa exhortation, Word of God. I-share ko po yung aking preferred. Yan, nakikita na po. Simbahan o sambahan. Yan po yung ating tatalakayin sa gabing ito, no? Simbahan o sambahan. So, madalas marinig po natin na saan ka pupunta? Sisimba ako, no? Alin ang mas tama, sisimba ako o sasamba ako? So, ang nakasanayan na po natin dito sa Pilipinas ay sisimba ako, no? Yun po yung lagi naririnig. So, dito sa ating pag-aaralan, short reflection, kung ano po yung biblical foundation ng salitang church, no? May batang nagtatalo patungkol sa kanilang church building. Ito po yung pinag-uusapan sa school. Ah, Sabi nung isa, mas nilulumot, mas tunay, mas original. Ano po yung tinutukoy ko rito, no? Ito ang patunay na matagal na ang aming simbahan. So yun yung mga simbahang Katoliko na mga nilumaan na ng panahon, hindi ni-renovate, no? Ngayon na nga lang na naiinggit sa ganda naman ng mga simbahan ng iglesia. Sabi ng isa, hindi ba ang mas malinis, mas malapit sa Diyos? O siguro ito membro ng iglesia ni Kristo, no? Yung isa palumaan, yung isa naman pagandahan, no? Nakakalito ang iba't ibang paniniwala sa kahulugan ng church. May nagsasabing kung mas mataas ang church building, mas malapit sa Diyos. No, yun po yung iba. Kaya pataasan naman. Ang iba, pataasan, pahabaan pa ng tulis. Halos maabot na nga ang ulap. No? Ang iba, nasa bundok, nasa taas ng bundok para mas malapit sa Diyos. No? Yun ang kanilang mga ideya. Mayroon din ganito, ang church ay gawaing pangrelihiyon. So nakabase lang po sa isang relihiyon. Ang iba naman, negosyo, ang turing, ano? At ito raw ay kinapapaloban ng iba't ibang bayaring manggagawa. Sa kaya po ang church, katulad ng Loving God Church, nung pinapatayo pa lang po yan, uh, naka, nakakategorize po yan sa commercial, no? Hindi residential. Kasi nga, negosyo daw. Yun ang kanilang analysis, no?
Although sa taas, naiayos ko, sabi ko, pastoral house yan, yung sa taas. Pero yung ibaba, commercialize talaga yung rating ng church, no? Yan ang pananaw ng mundo, no? May nagsasabi na mas tahimik ang simbahan, kaya kaya mas banal. Yung iba naman ayaw na maingay, no? May nagsasabi rin naman na mas masaya ay mas may buhay. So, yun, ang daming pagkakaiba kung ano yung analysis nila sa church, no? So ano ang tunay na kahulugan ng church? So basahin natin yung ilan, no? Sa First Timothy chapter 3 verse 15, First Peter chapter 2 verse 4, 5, yung 9 and 10 yan, yung nagkamali ako. Okay. Tingnan po ninyo sa First Timothy chapter 3 verse 15, yung description ng church, no, from apostle description. Sabi dito ni Apostle Paul, upang kung matagalan man ako ay malaman mo kung ano ang nararapat na ikilos ng tao sa sambayanan ng Diyos, na walang iba kundi ang iglesia ng Diyos na buhay, na siyang haligi at saligan ng katotohanan. So, i-analysis po natin mamaya. Sabi naman ni Peter, kasi silang dalawa yung leader nung panahon na yon. Sabi ni Peter, lumapit kayo sa kanya na tinakwil ng mga tao, subalit hinirang ng Diyos at mahal sa kanya. At tulad ng mga batong nabubuhay, ay hayaan ninyong matayo kayo bilang isang gusaling espiritual. So ang tinutukoy po nitong mga batong nabubuhay ay ang mga tao, no, na uh, mga mananampalataya, no? Maging mga banal na saserdote kayo na makapag-aalay sa pamamagitan ni Hesukristo ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Diyos. 9 and 10, sabi rito, subalit kayo ay isang lahing hinirang, chosen, raised, no? Mga saserdote ng hari, isang bansang banal, hinirang kayo ng Diyos upang maging sariling kaniya, upang maipahayag ninyo ang mga karangalan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Then, dati hindi kayo isang bansa. Tingnan po ninyo, no? Kung ating babalikan yung kalagayan ng mga Israelitas, hindi sila isang bansa, katulad ng church, no? Subalit ngayon, ay bansa na kayo ng Diyos. So may identity na tayo. Dati hindi kayo kinahahabagan. Subalit ngayon ay kinahabagan na kayo. So, because of your identity in Christ, yung mercy ni God ay natanggap po natin. Okay. Paano inilalarawan ang church? Katulad ng mga pinag-uusapan ng mga batang umaatin lang sa iba-ibang church, no? Pero hindi nila ma-describe kung ano ang paglalarawan dito. So ayon dito sa 1 Timothy 3:15, tinawag ito na sambayanan ng Diyos. Sinabing sambayanan is pamayanan o tahanan o bahay ng Diyos. So may identity, no? Iglesia ng Diyos na buhay. So kahit yung pangalan, angkop doon sa kung sino yung nagtatag nito, no? Magandang pangalan yan, may mga gumagamit niyan, mga group, pero ang katuruan naman ay taliwas doon sa kinikilala, no? Haligi at saligan ng katotohanan. So, tingnan niyo po, pino-point out dito yung paano ma-identify ito, instead na tayo ang nag-identify sa labas na nakakalito, nakakagulo, katulad sa pangyayari po ngayon, no? Our country na hindi talaga ma-identify saan ba tayo ngayon, no? Kasi pinapasok tayo ng ibang lahi, no? Nasisira yung ating soberano, sovereignty. So ang daming mga
speculation na mangyayari. But ang dapat na maintindihan po natin dito, ano ang part natin bilang church, no? Ayon naman sa 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5 and 9 and 10, tinawag ni Peter na living stones. Kayo ang mga batong buhay, no? Built up as a spiritual house for a holy priesthood. Okay, tingnan niyo po yung analogy rito ni Peter, no? Hindi tayo yung batong madaling durugin, madaling sirain, no? Batong buhay, living stones, no? For the purpose of spiritual house. Lalo nyo po ito maintindihan sa description ni Paul doon sa Ephesians chapter 2 verse 20, no? Yung bawat isa sa atin ay may mga gamit para maitatag ang temple of God, no? To offer up spiritual sacrifices acceptable to God. Ito rin yung binabanggit doon sa Romans 12 verse 1 na tayo ay isang haing buhay sa pagsamba sa Diyos. So tinutukoy dito, hindi po nakatutok sa building o sa lugar, kundi sa tao na tinawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay? Through our Lord Jesus Christ. So, at sinundan pa ni Peter sa verse 9 and 10, we are chosen race. Bilo mo, lahing hirang, no? Pinili with identity, no? From darkness, from a certain or particular situation na hindi ka nais-nais, tinawag tayo ng Diyos, no? Ginawa tayong chosen race, hindi lang 'yon, ano? Royal priesthood o panis ang mga saserdote sa Old Testament. At ang isang napakahalaga dito ay kung ikukumpara natin ang church sa royal priesthood, abay ang daming mga seremonya na dapat mong gawin bago ka makalapit sa Diyos, because nasa puso mo o nasa responsibilidad mo ang buong bayan ng Diyos. So it means we are not of our own, pero mayroon tayong responsibilidad na dala-dala sa ating buhay kung ikaw po ay isang royal priesthood, especially ang pag-aalay ng pananalangin, no? A holy nation, banal na bansa. Saan ka makakita sa mundo na banal na bansa, no? Tinatawag ang Israel na holy nation during the time, no, ng Exodus chapter 19. Parang the same description sa literal na nation ni God, no? Na nung nilabas sila sa Egypt. At ngayon naulit-uli na sinabi ni Peter yung kasaysayan dahil siya po isang Israelita. Nung siya ay naging leader ng church, sinabi niya na ang church ay holy nation, no? A people of God's own possession. Pag-aari ng Diyos. Kita nyo? Ang tindi ng identity natin dito sa sulat ni Peter, no? Yung kalagayan pa ng church diyan, mga mananampalataya, under persecution pa sila, no? Watak-watak sila, tago ng tago kung saan. Pero may good news na sulat ni Apostle Peter na sa sitwasyon ninyo ngayon, huwag niyo masyadong damdamin o kayo ay talo sa kalagayan. But in front of God, ito yung inyong identity. Kaya pambihira kayo sa Panginoon. So ano ang bahagi natin? No, sabi sa verse 9, proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness. So ang Diyos lamang, no, bilang liwanag, bilang ilaw, ang siyang nakakakita sa atin kung saang lupalop, nakadilim-dilim ang tayo galing because of sin, because of darkness na ano tayo, no,
na-captives tayo ng ganong situation. Pero inalabas tayo ng Diyos ng kaliwanagan, no? Sa Panginoong Hesus, who has called you out of darkness into His marvelous light, no? No, ang Diyos ay hindi. Ano pinasa mo? Ang gatas na pang matanda. Okay. Dayan yung ano. Tapos makikita mo no, called out of darkness. Hindi po ang Diyos pumasok doon sa kadiliman at hinanap tayo no. By His voice, no, katulad ng ginawa ni Jesus nung patay si Lazaro na inilibing na for 4 days na at nandun siya, pinabuksan niya yung tomb and then tinawag niya si Lazaro. Lazaro comes out, no? Lumabas ka. So sumunod naman si Lazaro. So it means sa boses ng Panginoon, pag binasa niyo yung John chapter 5 verse 25 hanggang 29, may matinding kapangyarihan yung boses ng Panginoon sa ating kapanahunan. At yan po ay napapaloob sa Ebanghelyo, no? Na sinabi ni Paul sa Romans 1:16 na hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga sasampalataya. So yung power of the gospel na siyang bumubuhay no ng mga patay sa kasalanan ay yun po ang lumabas from darkness to light. Ano ang purpose? Proclaim the excellencies of Him. Ang purpose po kung bakit tayo tinawag mula sa kadiliman ay para i-exalt ang pangalan ng Diyos. At tayo ay nagkatipon, ayun po ang tinatawag na ecclesia o kahal, assemblies, God's assembly o congregation ng Diyos, na kapag tayo ay nagsama-sama, ang unang-unang layunin natin ay ideklara ang worthiness, ang excellences, ang sovereignty ng Diyos na siyang tumawag sa atin. Yan po ang purpose, no? The number one purpose of man kung bakit po tayo ay binigyan ng buhay at kahit tayo nahulog sa kasalanan, tayo po ay tinawag, ibinalik sa relasyon para tayo ay sumamba sa buhay na Diyos. Kaya sa ating pagtitipon-tipon, yun po ang purpose. At yung resulta naman ng pagsamba is paglilingkod. Kaya yung unang basis ng worship sa Bible, yung tinig ng Diyos na narinig ni Isaiah na sino ang aking susuguin. So sabi ni Isaiah, "Here I am, Lord, send me." So yun po ang resulta ng pagsamba natin ay ang paglilingkod natin. That's why may mission. So walang pagsamba, walang mission. Wala ring mission kung walang pagsamba. So it means may mission ang church because we worship God. No? We mission to worship God. Ibig sabihin, bakit dinadala natin ang gospel sa malayo, doon sa mga walang pagsamba, para yung mga kumilala sa Diyos, magkatipon din sila para sumamba. Kaya bakit may pagsamba? Dahil may purpose ang Diyos para sa mission. Bakit may mission? May purpose ang Diyos para magkaroon ng tamang pagsamba. So that's the mission of God sa church at ang vision of God sa bawat isang mga mananampalataya. Who has called you out of darkness into His marvelous light. No, yun po yung ating identity. Paano makakapag-mission ng building? Although that is structure and strategy all over the world, katulad ni John Wesley na sa kanyang pananaw at sa kanyang statement na the world is my parish. Ang ibig sabihin, nakatutok sila ron sa bawat lugar na kapag napakarami ng mananampalataya ang tinawag ng Diyos, magtatatag sila ng isang identity that is the witness of faith. Yan na yung church building. Witness of faith.
Pag pinag-aralan mo ang aklat ng Joshua, mayroon silang mga bato na inilagay doon sa gitna ng tinawiran nilang Ilog Jordan. Ang tawag doon, witness of faith. So mga bato lang yan, pero may kahulugan. Bakit nagkaroon ng building dyan sa Park Place? Bakit nagkaroon ng building sa Greenland? So yung mga building na yan ang nagpapatunay na may mga tinawag ang Diyos, no, sa lugar na yan. Kaya nga yung mga hindi mananampalataya na kumakatawan din o nakikirelate din sa pagiging mananampalataya, nakakapagtayo din ng church ang ganda pa. Pero sa totoo lang, ang Diyos ang nakakakita. Okay, kaya napakahalaga ng kung paano inilalarawan ang church. So sa ating pagtatapos, ayon sa banal na kasulatan, ang church ay hindi gusali kundi kalipunan ng mga taong mananampalataya kay Kristo. Si Kristo mismo ang ulo ng church, ang katawan ni Kristo, no? Kaya tayo ay may malaking gampanin sa komunidad, sa ating bansa at sa ating sariling pamilya. Our patriotism o yung loyalty is to the kingdom of God. That's why we love our country, not for a certain or particular politician or political party, but to the whole country. Yan po ang patriotism. No? As a church, as a Christian, and as a believer of Christ, maging loyal tayo sa purpose ng kingdom of God at mahalin natin ang ating bayan. Kaya katulad ni Paul na sa kanyang sulat, isinama niya na pray for the Israelites, pray for my country, pray for the salvation of Israel, pray for the peace of Jerusalem, kasi alam niyang gigirahin at gigirahin lagi yan. At katulad din po ng ganong kaisipan, katulad po ni Pastor Vic at ang bawat isa sa atin, pray for the whole Philippines. No? Not only for the particular person. No? Kasi ang patriotism dito sa Pilipinas, loyal sa isang tao, loyal sa partido, hindi loyal sa bansa. Kaya ipag-pray natin ang mga ganun nangyayari ngayon, no, na talagang maging loyal sila sa tawag ng Panginoon sa kaligtasan. Okay? So, bago tayo mag-pray, reflection from our believers do po sa description ng church na ating pong pinag-usapan ngayon. No? Ako na si Pastor Shen, ano ba ang reflection po natin sa ating pinag-aralan? Okay? Salamat, Pastor. Nais ko lang susugan yung statement ni Pedro. Oo. Pedro. Kasi nga, sabi niya, doon sa verse 2, na as you come to him, a living stone rejected by men. Saka yung sa nasa Ephesians, na actually ang pinagsimulan po nun, di ba? Sa Matthew 16. Oo. 16. Sabi niya, anong sabi ng mga tao? Sino daw ako? Ang sabi ng Panginoon Kristo. Kaharap niya yung mga disipulo niya. Tapos, sa bandang huli, sabi niya, hindi ko na pahabaan na, sabi niya, ikaw Pedro, sino ako? Ang sabi ni Pedro, kayo po ang Mesiya, kayo po ang anak ng Diyos. Diba? Tapos ang sabi ng Panginoon Kristo, mapalad ka, Simon Bar-Jona, anak ni Jonah. Kasi ang katotohanan ito ay hindi inihayag ng tao, kundi ito ay inihayag sa iyo ng Panginoong Diyos. Yun ang sabi niya. Diba? Yes. Oo. Tapos pagdating doon sa Ephesians 2, sabi ni Apostol Pablo na yung mga disipulo, yung pinakapundasyon, yung mga turo ng mga disipulo, mga apostles niya, pundasyon. Pero ang cornerstone, yung pinakatalagang sulokang ay ang Panginoong Hesukristo. So yung mga tinuturo ng kanyang mga apostol at ng kanyang mga propeta at nung mga tayo na nasa Panginoong Hesukristo na ginagamit niya yung fivefold ministry, dapat talaga ang panulukang bato ay ang Panginoong Hesukristo. Pero ayon din doon sa ang Panginoong Hesukristo.
na nakabase din doon sa mga turo ng kanyang mga apostoles Mhm. at ng kanyang mga disipulo na sumulat nitong salita niya, ang Biblia. Yun lang po yung dinagdag ko, Pastor. Okay, praise God. Sino pa po? Praise. Oh, si Chundusan ni Patrick. Si Ate Lani. Okay. Pastor, Oh, Wala na po. Pastor, kanina po. Ha? Ay, sige po, tiyatalanin po muna. Okay, si Wala na Ate po. Lani muna. Wala po, wala. Wala na daw, Wala. ikaw na daw. Wala na raw eh. Ikaw na daw, Patrick. Taong simbahan Ano, ka eh. Pastor? Kaya, Pastor, may share lang po ako kasi kanina po. Sinundo ko po yung katrabaho ko. May mga nagbabahay-bahay po na ano na na iglesia, no, na nag-guest po sila. Jehovah's Witness daw. Nasiran po ako, Pastor. Dalawa daw ang Diyos, Pastor. Meron daw ina. Mayroon ka rin inang Diyos. Ito, Pastor. Okay. Ito yung church na. Anong church yan? Ano to, Church Pastor? of God. Award Mission Society, Church of God po, Pastor. Okay. Ano yan? Kulto Nanginig yan? lang naman po. Oo. Pero sabi ko po, hindi po kasi ako naniniwala na may May ina ang Diyos. may inang Diyos. Diyos Ama lang po, sabi ko. Oo. Ganun. Yan, yari ka dyan, bay. Kaya kailangan. Tsaka sabi ko po, yung Ama daw po, Pastor, is si Jesus daw po. Si Jesus yun po yung... Kasi oneness yan eh. Pero bakit may ina naman? So, panibago na naman yung grupo yan. Ano? Church of God pa naman ang pangalan. Tama yung pangalan pero pirated. No? Pirated ang teaching. Okay? So, meron pa. Si Pastor Ron. Baka may isi-share. Wala na po. So next Wednesday, so ganito rin pong si Chema, pero ang mag-share naman po ay si Pastor Rashem sa next Wednesday. For the sake ng ating mga foundational teaching, it's very important po sa prayer, no? Kasi once na nagpe-pray tayo, kailangan mayroon tayong confidence sa harapan ng biyaya ng Diyos. Sabi sa Hebrew 4:16, let us come boldly unto the throne of grace so that we could ask mercy and grace at all times. So yung pong throne of grace ngayon, yan po yung katumbas ng nawawalang mercy seat o yung Ark of the Covenant na kung nasaan yun, hindi natin malaman. But maraming mga nagtutuklas yan. Pero ang totoo, in spiritual significance of the throne of grace ay ang ating Panginoong Hesus. Sa presensya ng Diyos na pinasok niya yung heaven, pinasok niya yung presensya ng Diyos na kayang-kaya niyang tumulong sa mga tumatawag sa kanya sa prayer. Okay? So, there is a place for the presence of God at hindi po napakalayo ang Diyos, napakalapit ang Diyos sa atin through prayer. Yun po yung napakahalagang katotohanan. So, hindi malayo ang Diyos, malapit lang ang Panginoon. Yung throne of grace ay inilagay sa ating mga puso because Christ is there, indwelling po ang Holy Spirit, hindi tayo iniiwan, pero ginagabayan po tayo. Okay po? Kaya yung mga mahalagang foundational teaching ng mga alagad ay mahalagang marinig natin dito. Kaya limitado lang ang ating Zoom, pero very relevant, ano? Yung 40 minutes ay nakukuha po natin. Libre na to ha. Wala na akong binabayaran dito. Ang susunod na bayaran dito mga June na, no? Pero nagagamit po natin through prayer meeting. Okay? So, ang ating pong mga concern ngayon, pangkalahatan is to pray for the peace of our country na hindi maintindihan, nilalaroan tayo ng ating batas ng tao at ng mga manipulative scheme ng mga leaders, no? Pinag-aaralan ko po yung ICC, may sabit din doon. Yung ating presidente in convent, may sabit din po ron. Yung mga kapulisan, may sabit doon. Sino matalino? Si Duterte, no? Pinapalabas to destabilize our country. So,
kaya po inaalaw yung mga ganyan, may tinuturo ang Diyos sa ating bansa. Pero napapansin ko, most of the ministers, most of the religious leaders ay hindi lang po loyal, hindi pinapakita ang loyalty sa bukasyon, kundi ang daming mga binibigay na mga comment, no, sa politics rather than to share o to ipayapain ng church, payapain ng mga tao, pero nakikisawsaw din, Kaya ipag-pray natin na nawa wag ito magresulta ng negative at kung ano-ano pa ang mga hakbangin na gawin po sa ating bansa. Ang ekonomiya natin ang baba, unstable. Ang trabaho natin ay yung employment sa Pilipinas unstable din. Okay? Yung education natin, lalo na nagdagdag na naman ng curriculum, yung curriculum ng matatag o matapang yata yon na may option na yung senior high na mamili yung mga tao o yung mga magulang na ganapin ito para wag nang kumuha ng senior high. So tingnan niyo po ang kabubuhan ng mga namiminuno sa atin. Another business again in the educational scheme. So na talaga nakakalungkot. Sabi ko, Lord, ano ba ang gagawin namin bilang mga leader ng church? Within the body of Christ, ang lakas ng politics. Kaya anong gagawin natin? Sinusulong ko yung mga dapat pagka-anuhan ng mga pastor, pero hindi mo mapigil because of may mga kanya-kanyang supporter, may mga kanya-kanyang mga kaibigan. So tandaan natin kaya even yung mga ngayon, mga seminar, may bahid ng politika. Kaya ipag-pray natin sa Panginoon. Okay? So tayo po ay manalangin sa ating mga pinagpipray. Salamat naman sa Diyos at yung mga pinagpipray nating mga may mga karamdaman nung nakaraan, ngayon po ay mga okay na, mga ayos na, lalo na yung family ni Pastor Carlo na talagang sunod-sunod yung pamilya, So may prayer request po, Okay, kailangan ng maibenta yung property ba ninyo ito? Dayan? Ibinibinta, Opo, ano po, baka mabenta po sa iba, kailangan po namin mabayaran bago po yung deadline. Okay, sige. Okay, pag-pray natin yung provision ni God. Okay? So mayroon pa bang special request? So kung wala na po, okay, si Lonte, bagong haircut. Okay? Pag-pray po natin, lahat tayo, yung mga activities natin sa church, ipag-pray po ninyo na magkaroon po tayo ng talagang time. Kasi Sunday lang talaga ang open natin, pero nahahati pa po ako sa Murong. And this time, kailangan ko pa rin bisitahin ang outing outreach sa LGC Alayao. Then sa last Sunday, bisitahin din yung MCC, So, kasi yan po yung community of loving God, pag-pray po natin sa Panginoon. Okay? So, sabayan niyo po ako sa prayer kahit po naka ano lang kayo, naka-mute, Ko lang po maririnig. Sumabay po kayo sa prayer, and then after this tayo po ay picture taking, Ito naka-record naman po ito. Ilalagay ko sa LGC group chat po natin. So tayo po dumako sa panalangin sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa patuloy na kapahayagan mo, katulad nga po ng kapahayagan mo kay Peter, na sa aming kalikasan bilang mga tao po ay hindi namin maintindihan at maunawaan ang mga itinuturo, pero mayroon ka pong special revelation para sa bawat isa sa amin na mga tinawag mo sa kaligtasan. And I pray na patuloy na linawin niyo po ang lahat ng yan na mga kailangan namin, especially sa aming paglagong spiritual. Father God in heaven, salamat po sa
sanctification program na inilaan mo para mapabanal ang bawat isa. Salamat din po Panginoon sa banal na Espiritu na siyang gabay upang kami ay huwag madaya ng kaaway. Sa panahong ito, Lord, sa aming situation sa aming bansa, wala kami magagawa. Limitado ang aming kapangyarihan sa mga pangangailangan ng aming bansa. Pero kayo po ang aming hari. Kayo po ang aming tinatawagan na makialam po kayo sa kapayapaan ng bansang ito, ng Pilipinas. At nawa wag mag-override ang anumang mga pagsasamantala ng mga foreigners sa aming bansa, Panginoon. Kundi ang kapayapaan po ang patuloy na ilagay mo sa puso't isipan ng mga namiminuno sa amin. Kontrolin niyo rin po ang lakas ng militar ng Pilipinas, Lord, na nawa magtimpi sila sa anumang mga hindi magandang sitwasyon sa bansang ito at maging peace and order sa aming bansa, Panginoon. At dalangin ko rin po ang mga pagsasamantala ng mga terorista sa buong mundo na nawa wag pakialaman ang anumang mga political issues sa bansang ito, Panginoon. Lord, kayo po ang maging Panginoon ng aming bansa at kayo po, Lord, ang mag-intervene sa mga namiminuno ng aming bansa. Ama, dalangin ko rin po ang bawat kasama ko sa online prayer na ito. Si Pastora Shen, patuloy, Lord, na ingatan mo siya sa kanya pong pang-araw-araw na gawain, maging ang kanyang mission sa kanyang mga anak, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang patuloy, Lord, na mahayag sa kanya. Salamat po, O Diyos, sa pag-iingat mo sa araw-araw ng kanyang buhay, Panginoon. Tuloy din, Panginoon, kay Patrick, patuloy, Lord, na kayo po ang gumabay sa kanya sa araw-araw. Patuloy mo siyang bigyan ng katalinuhan na maintindihan niya ang anumang Panginoong prinsipyo ng inyong kaharian at masansalang anumang mga mandarayang mangangaral na nakapalibot sa aming sa araw-araw, maging sa internet, maging sa pang-araw-araw naming mga nakakasalamuha. Sa pangalan mo, Jesus. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Ate Jeneline. Patuloy, Lord, na kayo po ang kumilos, Lord, at mag-ingat maging sa pang-araw-araw na trabaho ni Sister Jeneline, si Jay at si Kuya Tuto sa kanyang physical na kalakasan, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, sa pamilya ni Sister Lani. Patuloy, Lord, tinataas ko siya sa inyo na ang kanyang prayer, ang kanyang intercession, Panginoon, sa kanyang pamilya, kay Kuya Runel at kay Pastor Rodney, Lord, maging sa kanyang mga mahal sa buhay, ay patuloy na masaya at nandun po ang inyong patnubay sa araw-araw ng kanilang ginagawa, Ama. Salamat din po sa pamilya ni Grace, ni Ace, ni Lumpi, ni Ate Cora, ang kanyang pamilya, Panginoon, ang inyong provision sa kanilang pangangailangan, sa kanilang tirahan, sa trabaho, maging sa kalusugan, ay patuloy na matamasa ng pamilyang ito, Panginoon. Maging sa buhay ni Ron at ni Joy, patuloy, Lord, na iadya mo sila sa anumang mga mabibigat na problema, ramdaman, at pag-iingat sa araw-araw ng kanilang pagbibiyahe papuntang trabaho, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, salamat po sa patuloy na ginagawa mo sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, maging kay April sa kanyang patuloy na pag-aaral at pagtatapos, Panginoon, na magkaroon siya agaran sa trabaho, Panginoon. Salamat po, Ama, maging sa lahat ng pangangailangan, Panginoon, ng pamilya ng Loving God Church. Kayo po, Diyos, ang siyang kumilos, Ama. Maging ang mga activities namin na nangangailangan, Panginoon, ng mga coordinators, mga leaders, especially sa home Bible studies. Lord, kayo po ang tumawag ng mga tagapagturo ng inyong salita. Maging ang Sunday School program, ang Sunday Institute, Panginoon, ay patuloy na magkaroon po ng identity sa Loving God Church, Panginoon. Salamat po maging sa Murong, ang Kingsway Fellowship, Lord, patuloy na pagpalain mo ang pangangailangan sa monthly rental, pangangailangan ng mag-asawang Archie at Pastora Ethel. Salamat po, O Diyos, lalong higit sa mga bagong membro, bagong kaluluwa na nililigtas mo sa dagong yon dahil mayroon pong pangangaral ng Ebanghelyo. Maging sa mga
magbubukas na subdivision. Nawa, ilagay mo po ang mga tao mo ron na maging membro ng Kingsway Fellowship. Maging sa aming pagpunta sa Alayaw Christian Church, Panginoon, makita namin na kayo Diyos na nagdadagdag ng mga mananampalataya sa dakong yun, Panginoon. I pray, Lord, maging ang MCC Church, Panginoon, patuloy na ang paglagong espiritual ang mahayag sa dakong yon sa pangunguna ni Pastora Merna Ogad. Salamat po, Ama, sa lahat, maging sa aming dalawa ni Weng, Panginoon, ang aming pangangailangan sa kalusugan, sa kalakasan, at sa provision mo sa aming Panginoong tinitirhan ay sa inyo po namin inilalapit. Salamat po, Lord, sa prayer meeting na ito. Patuloy, Lord, na kayo po mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan sa church, lalong higit ang ginagamit namin sa worship. Lord, I pray na kayo po ang kumilos, maging ang binabalak ko, Panginoon, na online preaching, Panginoon, for the sake of your gospel. Lord, ihanda niyo po ako at anumang pong mga may papangaral, Panginoon, para sa kaligtasan ng aming bansa. Salamat po, Ama, sa lahat ng ginagawa mo at gagawin mo pa, sapagkat ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay, God bless. I-open po natin ang ating mga cam para mag-picture taking po tayo. No? Pastor Bay? Ay. Marunong ka mag-picture nito? Hindi po eh. Ikaw, Ron, marunong ka ba, Ron? Ayan, One, April. Si April, marunong ka, April? Kasi baka magaling ka sa akin kasi mali ako eh. Okay? Si Lunti tulog na. Tulog na si Lunti. Tulog na. Hindi, gising pa eh. Kalbo na eh. Okay, tayo po ay mag-cheese. Okay. Yan. Okay, thank you. God bless. Okay? So, Pastora Shin, sa next Wednesday ha, ikaw naman mag-exhort. Ano po? God bless. Apo. God bless. Okay.